Breaking news! Ito po lang pasabog ni Kath kahapon ha. Kath din pa rin. Parehong may mga pasabog na posts mga kasambreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito yung pinost na isang admin mga kasambreros. Yung linyahan na Join Ethan sa Hello Love Goodbye mga kasambreros. Yung parang last part mga kasambreros, no? Pinost ito 7 hours ago ni RJ Miko Vergara. Isang kwento ng pagmamahal at pagpili, mananatili silang special sa ating lahat. ABS-CBN Productions Incorporated Star Cinema, Kath, then Hello Love Goodbye. So sina Joy Ethan, no? Sina Joy Marie Fabregas at saka alam natin ang kwento dito, di ba? No? Parang tatalo sila, no, na parang hindi na sana aalis si Joy Marie Fabregas, pero si Ethan ay sa huli na kuha na rin yung simpatsya ni Joy Marie mga kasimester ni Catherine. So yun, parang na-post lang niya or na-recall lang niya kagabi mga kasimers. Tapos nag-post si Kath sa kanyang Instagram ng ito pala yung behind the scene, no, ng kanyang Eurotext mga kasembreros. So kaiba ito doon sa mga unang na-post pa mga kasembreros. Ito ay parang mas kompletong version ng behind the scene mga kasembreros. Grabe, no? So yung pala, yung dito, may mga sakayan, parang train or something, yung tennis and so on. So basta, no, na siya, ito yung kompleto. Mamaya ipi-play ko to mga kasembreros, more than 1 minute video ito. Tapos, yun, basta editing. Tapos, blue yung color ng buong studio, no? Mga kasos. Hindi ko lang alam kung sa labas ito or sa ibang building or sa bahay lang ni Kath, mga kasembreros. Para sa kanyang mga kasi di ba may sariling studio din si Kath. So, most probably ay sa studio lang niya ito. Lalo na't maulan ngayon mga kasembreros. So baka nasa bahay lang silang nagtitape. Tapos ito pinost ito ni Naybara Lopez. Parang recall niya August Catherine fan ang nagpost nito. Tapos parang na-repost niya mga kasembreros. Pero mostly naman dito, yung parang paggalaw-galaw ng parang compilation ng sayaw-sayaw ng Catherine mga kasembreros, nina Kath and James dati pa, no? Tapos parang edit ito ng isang Catherine fan dati. Tapos yung fan na yun ay parang nagre-request, no, or parang nagde-desire siya na magkaroon ng project ang Catherine na kung saan ay nangyari nga mga kasembreros. So tapos parang random ito na na mga sayaw moments ng Catherine mga kasembreros in separate times and places. Tapos parang na-compile nila mga kasembreros. Pero yung dito kasi yung naka-brown, naka-black si Kath na pinakaunang mga sayaw. Ito naka-brown siya. Sa Jensen ito kasama niya pa si Alden dati. Tapos yung iba of course ay mga old videos na niya. Tapos parang dalawang videos dito, Kath din pa dati naka-brown si Kath at saka naka-black siya. So yan basta ang dito, parang kinumpay lang siya mula sa iba't ibang mga places and destinations. Places and times mga kasembreros. So kasi si Kath dati sa Jensen, yung parang gumawa siya ng parang yung sikat na parang something like that mga kasembreros. So na-recall ko yun at saka naalala talaga nung time na ginawa ito ni Kath mga kasembreros. Nung sa Jensen pa sila, no, mga kasembreros. So ang kulit lang nila. Parang trending ngayon dati no, na sinayaw nila mga kasembreros sa Jensen. Tapos parang ginawa niya ng sariling compilation niya rin mga kasembreros. So nagturo pa siya dati ng mga sayaw sa Jensen. Tapos yan basta enjoy ito mga kasembreros dati yung kanilang ginawa. Tapos si Alden naman, marami siyang pinost. Isa rito ay may pinost siya, greeting Sir Vince
Happy birthday, Sir Vince. Thank you for leading with heart and purpose. So, Myriad Corporation. Si Sir Vince ay, baka part ng kanyang ano ito, part ng kanyang tawag dito, ng kanyang Myriad Entertainment Corporation, mga kasembreros. So, yun, binati nilang, no, sa kanyang kaarawan kahapon. Tapos, another post ni Alden. Sobrang kulit ng kanyang pinost dito, yung aso. Sabi niya, sos naman yan, naka-seatbelt pa yan. Si Ludi Memers, no? So, ito ay ito yata hindi ito si Bailey, mga kasembreros. So, parang ano yata ito ni Alden, hindi ko lang kung Aspin ito, no? Hindi ko lang sure kung sa kanya ito, pero parang sa kanya ito na sarili na aso, mga kasembreros. Kasi minsan parang may pinapost si Alden na ganito. Sobrang cute ng ng puppy. Sobrang cute ng fur baby na ito kasi naka-seatbelt pa talaga siya. So, dinaig niya pa yung mga taong hindi na si seatbelt. Tapos, may isa rin dito, pinost ng isang fan, mga kasembreros. Nakadilaw si Alden. Post ito niya kahapon naka-yellow ang suot ni Alden dito. Sa kanyang 5 hours ago. McDonald's shoot. Hindi ko lang kung bago ito, mga kasembreros, no? Pero ito po ay part ng major item natin na Kathleen parehong may mga pasabog. Iniisip ko rin, part ito ng kanyang clear braces or special line clear braces dati. So, itong nagpa-picture nga si ate, no? Sa isang picture dito ay nakapikit si Alden na nakuhaan ng camera. Tapos yung isa naman ay nakatingin siya sa isang camera. So, hindi na nagkaayos-ayos yung pagtingin ni Alden sa camera kasi siguro maraming nagpapapicture, tumatawag kung kaya yung isa nakapikit siya, yung isa naman nakatingin siya sa nakatingin siya sa iba, mga kasembreros. So, or baka sinadya niya ito. Hindi ko lang alam kung throwback ito or bago, mga kasembreros. Pero, yun, siguro bago ito, no? Hoping and praying na bago ito, mga kasembreros. Kasi, parang may pasabog na naman siya, no? Pero naisip ko rin, kasi ito yung parang suot niya dati sa special line clear basis, nung nag-sign of contract nga siya, no? Sa special line clear basis, mga kasembreros. So, pero abang tayo, hoping and praying na ito po ay bago, no? Na pasabog na naman niyang or endorsement shoot ni Alden, mga kasembreros. So, yun kasi yung caption dito ng admin, no? Parang siya, may shoot sa McDo, mga kasembreros. Tapos yun, no? Pasabog. Ito pala yung ginawa ni Kath kahapon, no? Nagulat ako dito, August 19. So, nag-post din siya sa kanyang Instagram ng parang teaser nung ginawa niya kahapon niya, no, August 19. Tapos pagkagabi ay yun na yung parang hapon, mga kasembreros, yun yung kanyang ginawa, no. Siya na yung bagong brand endorser. Grabe, panibagong panibagong product or brand na naman, mga kasembreros, ni Kath, no. Althera PPH. So, ang Althera PPH ay isa po siyang skincare company, no, or laboratory, mga kasembreros. So, para siyang let's say IV clinic, no, something like that, mga kasembreros, or Bello Medical Group, no, something like that, mga kasembreros. So, pero yun, talagang dito, nakaka-amaze ito, nakakagulat na, non-invasive lifting treatment or therapy. So, skin lifting treatment siya, mga kasembreros. So, parang nga siyang parang IV clinic or parang so hindi kasi siguro official din na brand endorser or endorser ni Doc IV si Kath sa kanyang IV clinic kasi marami naman sila, no? So ito kasi pwede siyang kumuha ng ibang brand or pwede siyang kunin na ibang na isang brand ambassador ng isang skincare company kasi nga hindi naman siya official na endorser ni Doc Ivy Teo. So, si Doc Ivy Teo, nagiging parang kliyente lang niya si Kath and other artists kasi marami rin talagang kliyente si Doc Ivy, mga kasembreros, kung kaya yun po yung
tawag dito, ginawa ni Kathy dito na pwede siyang kuning brand ambassador or endorser mga kasembreros ng All Therapy PH. So grabe no, naka-white siya dito, of course, mga kasembreros. So nagulat ako dito kasi, parang may ganito palang pasabog si Kath mga kasembreros, no? So as expected ay sobrang gwapa, no? Sobrang hermosa ni phenomenal box office ni Ma'am Queen mga kasembreros dito sa kanyang outfit. So ang ganda ng kanyang outfit dito, no? Tapos yun, wala pa ako ng full na interview or fan meet na may boses mga kasembreros. So pag meron ay of course sasama natin sa ating mga items din po. Tapos si Alden naman, na-feature pala siya, no? Sa isang post ng pep.ph mga kasembreros 1 hour ago. Alden Richards considers himself grabe no, vegetarian and shared his 30-day rule for making big purchases. The actor advises waiting before buying, asking yourself if you truly need the item and setting a budget to help control unnecessary spend. Grabe no? Kung si Alden na bilyonaryo, nagtitipid at saka nagbabudget, paano kaya tayo? So kasi mga tao ngayon talagang hilig sa, sige, TikTok shop, Shopee, on Lazada. And so, parcel dito, parcel doon, no? Talagang yung mga tao pag nakasahod ng malaki, iniisip na, may bukas pa pala, no? Kailangan pala ito bukas, ganito kanya. So talagang dapat daw wise spending. Nako, ang mga tao talaga mahilig sa online shopping. Hindi nila alam na dito na hindi na siya healthy, no? Hindi na siya malusog sa financial aspect nila mga kasembreros. So kung siya man nagtitipid, nag-budget, how much more tayo kasembreros. So learn from the expert. Learn from the expert at saka learn from a billionaire mga kasembreros, no? Kaya phenomenal box office ni Ma'am King. Tapos ito, pinost kagabi ni Romsey 2354 sa kanyang TikTok account. Parang si Kath, si Baby Kiona at saka si Lexine nasa kama, no, mga kasembreros. So ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanyang kama, of course, no. Pero palagay ko ito ito po ay parang matagal na, no, parang na siya, throwback mga kasembreros. So si Kath dito ay free time niya, parang nagta-tablet or nag-iPad siya mga kasembreros, no. Tapos si Baby Kiona ay parang wala, no. Naglalaro mag-isa mga kasembreros si Baby Kiona. Tapos si Lexine sa tabi niya mga kasembreros, nakahiga lang sila. So pero palagay ko matagal na ito mga kasembreros, no. Throwback lamang ito ni Romsey 2354 kagabi sa kanyang TikTok account. Tapos 4 hours ago, grabe na yung pasabog ng Kath din, kaliwat kanan. So yung Sting din ni Alden ay nag-post kagabi 4 hours ago, all day kayod, Sting Energy ang solusyon. Ang katawan, hataw sa galaw with the number 1 energy drink with proper diet and exercise. So yun, no. Tapos yung video ni Alden na Sting ay hindi ko na nakuha mga kasembreros. Tapos next item natin 2 hours ago, grabe yun, daming reactions, 150 reactions. Happy evening po, no, sabi dito ni Alden. So posted in charge dyan. So parang throwback picture ito ni Soiti, no? Medyo bata-bata pa dito si Alden, naka-brown tuxedo or blazer siya. And then naka-microphone. Parang Battle of the Judges, if I'm not mistaken. Ang picture na ito, no? Mga kasembreros. So, bata-bata pa si Alden dito. Tapos, ang View Philippines naman, nag-drop ng post kagabi, 1 hour ago. I believe we clocked this edit. So, parang may video sila na-share tapos hindi ko ma-download mga kasembreros, no? Sabi ng View Philippines, I believe we clocked this edit. So, may actually video ito pero yung na-screenshotan ko lang ay yung time na parang kinis ni Jao si Cara sa kanyang ulo mga kasembreros. So, pero nyo. Tapos, congrats ang Summon Someday, of course, number 1 pa rin sa Netflix mga kasembreros. So, still number 1, no? 17 days, top 1.
So may mga times na nagta-top 2 yung Someone Someday sa Netflix series. Pero usually talaga ay top 1 siya ng mga kasource. Hindi na to nakapagtataka. Basta si Kath, mga kasembreros, ay talagang number 1, no? Lalo kapag Kath din pa. Talagang top 1 talaga when it comes to audiences and income, of course, no? Hello Love Again speaking. So yun po. Tapos next item natin ito, basher ito. Sabi ng isa, inaano ka, gurang na. Tapos pictures ni Kath, mga kasembreros. So makapagsabi naman ng gurang, parang akala mo naman kung talaga binatulan no. So ano lang ito, basher, mga kasembreros, na kulang sa pansin at pag-ibig. Kung kaya hayaan na natin sila kasi ano lang yan, siguro kulang sa attention sila, mga kasembreros, kulang sa pamamahal. So hayaan na natin. Tapos ito, ang kulit ng edit dito, Alden military and pilot era, no? Tapos si Alden ay may uniform ng sundalo, tapos piloto, tapos yun yung parang hindi ko alam kung anong ito, dati pa ata ito ng mga kasembreros, no? Tapos inedit-edit niya, parang pinagtabi-tabilan niya or kinumpay, mga kasembreros, yung managing The World Between Us yata yung isa dito, no? Mga kasembreros, itong sundalo siya, hindi naman pulang araw, no? Pasensya na po kasi dati. 20, parang beyond 2020, beyond 2023 yata, or 2022, hindi ako fan ni Alden or ni Kath, mga kasembreros. So yun talagang ano lang ng Hello Love Again. So yun, Hello Love Again lang talaga, 2024. So yun siya, no? Beyond that year, 2024, ay hindi pa tayo fan ng Kath din, mga kasembreros. Kung kayo yung mga series na dati, kailangan ko mag-double check. Tapos, last item natin, of course, ang panalangin ni Soiti. Sabi niya, Dear God, thank you that you make all things new. There is nothing you cannot fix, restore, or redeem. For you are the render of broken hearts and the redeemer of every story. I'm so grateful that, just as Romans 8:28 promises, in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. You take the lemons of life and turn them into sweet lemonade. Grabe, no? Please continue your transforming work in me. Take every broken piece and disappointment and weave them into something beautiful for your glory. Strengthen my faith to trust your redeeming hand even when I can't see the full picture. In Jesus' name, Amen. So, amen and amen, no? Pops Alden, sa iyong panalangin. So, as always, no? All the words of God are amen and amen. So, ganoon talaga siya, mga kasembreros, because our God is good, awesome, and incomparable, and mighty in power. Wala siyang kapantay at walang katulad because He is our Creator, mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa ating Kath din items. Bale, may play ba ako dito ng mga videos, mga kasembreros. So, wala tayong play na video. Itong kay Kath, no? Tapos, ang salita ng Panginoon, of course, napakinggan natin na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. 3, 2, 1, and... Wait. Action! It's not you. Sa mga doom sa trabaho, kasi doom scroll malala kagabi. Sa mga... Sa
Sobrang kailangan natin ng Word of God ni Lord na ito mga kasembreros. Ang title natin ay Malakas Muli. Psalms 23 verse 3, He makes me strong again. Grabe no, ang ganda. So I'm using New Life Version po ha, na version ng Bible. He, God, leads me in the way of living right with Himself, which brings honor to His name. Grabe mga kasembreros no, ang ganda ng mensahe na ito ng Panginoon. So, lahat tayo talaga nangihina. May it be physically, financially, emotionally, relationally, lahat ng aspects ng ating buhay spiritually, no, kapag dry na ng ating spiritual life na wala na tayong panahon sa Biblia, wala tayong panahon sa panalangin and so on mga kasembreros kasi sobrang busy. Alam niyo po, dito ko na-realize no, nung ang aking kapatid na babae ay dito na nakatira sa amin no, sa kabilang bahay. Nakita ko yung routine talaga ng isang nanay no, na talagang sobrang busy. No, may isa siyang nag-aaral na anak no, grade 2 tapos isang maliit na baby ng magti 3 years old. So sobrang dito ko na appreciate talaga yung hirap, yung pagod, yung sakripisyo ng nanay. Kung kaya hindi po biro, talaga pag sabing hindi biro, talagang doon makita yung puyat, no? Talagang puyatan mga customers yung pagbabantay ng baby sa gabi talaga. So, it's really important talaga na yung ating mga anak, no? Turuan sila na mahalin ang kanilang mga magulang kasi hindi basta-basta, hindi biro talaga mga customers. So, sweat and blood yung kanilang ginugol at binuwis mga kasembreros para tayo po ay mapalaki. Kung kaya yung mga baby natin, yung mga anak natin talagang turuan sila ng salita ng Panginoon because doon sila matuturuan at ina-nourish ng Panginoon. Kung gagabayan sila ng Diyos at tatamnan sila ng spiritu ng pagmamahal sa magulang. No, kasi talagang kailangan at nararapat lamang na mahalin natin ang ating mga magulang mga kasembreros because nung maliit pa lang tayo, hindi natin alam na yung sakripisyo nila. Ngayon kasi pwede na no? Kasi may camera na, videohan nila, so paglaki nila, so makita nila, ganito pala ako dati, ganito pala kahirap nito. So pwedeng ganoon mga kasembreros dati pag kasi walang camera, walang video, walang cellphone. So parang walang souvenir ba no, kung gaano talaga kahirap. But God knows exactly no, yung hirap talaga ng isang magulang. So ako, nakita ko yung sacrifice talaga ng kapatid kong babae na may mamaliit na anak mga kasus. Kaya naisingit ko na yung pagiging drain at saka burnout mga kasus when it comes to physical, emotional, financial kasi kakain talaga ng finances ang mga bata mga kasumberos kahit na sabihin mong baby pa yan or grade 1 pa yan. So talagang gagastos ka talaga mga kasus. That is why lahat ng aspects ng ating buhay pag hindi tayo handa, no, pag hindi malakas ang ating loob at wala tayong connection sa Panginoon, ay talagang mabuburn out. Kumbaga mapa-flush yung mga lakas natin, mapa-flush na parang sa toilet mga kasembreros. So dito si Haring David nagre-remind sa atin na yung kalakasan natin, yung refreshing ba, yung restarting ng ating kalakasan, yung sabi malakas muli o sabi dito sa Psalms 23 verse 3. So He makes me strong again, no? Napaka-powerful na statement at a truth mga kasembreros na sinabi dito unang sentence pa lang, He makes me strong again. So strong when it comes to physical, mental, spiritual, financial mga kasembreros. Hindi naman ibig sabihin nito na papalakasin ulit ako ni Lord so para akong parang mula sa langit bababa yung kanyang lakas na parang kulog or kidlat or something mga kasus tapos i-recharge tayo. So hindi naman ganoon. So syempre bibigyan tayo ng mindset na balanced life, no? Isa yon, talagang hindi ka magkakaroon ng kalakasan muli kapag hindi ka marunong or wala kang knowledge and wisdom mula sa Panginoon paano i-balance ang oras, paano i-balance ang trabaho, ang katawan, ang schedule, ang routine araw-araw. So yung wisdom mula sa Diyos na kailangan ganito. So wisdom ba? Paano schedule? Priority number 1, listahan number 2, schedule number 3, routine number 5. So ganoon siya. If you don't have the knowledge, no, kung paano i-balance talaga yung schedule mo mga customers, talagang madidrain ka talaga. So yung kalakasan mo ubusin niya, yung energy mo ubusin talaga mga kasembreros. So may mga tao kasi na
trabaho silang trabaho, tapos since wala silang wisdom at hindi na alam paano i-balance ang buhay, meron pa silang pamilya, every after work iinom pa, gagala pa, so talagang madidrain sila and hindi nila alam yung epekto nun afterwards, mga kasombrero. So wisdom is a heavenly gift na parati po natin tatandaan yan, ang kaalaman, yung pagiging pantas or pagiging marunong, mga kasombreros. So yung knowledge kasi, knowing what is yung intellect kasi, no, yung knowledge ay you study, no, yung nalaman mo kung ano yung tama, mga kasombreros, but application of that truth or that right na action, right na words, right na ideas, yung application nun mismo yung ginawa mo na, so that's wisdom. Okay, wisdom also is knowing what is good and evil, discerning what is right and good, no, from right from wrong, mga kasombreros, and definitely choosing what is right and apply it, mga kasombreros. So dito, this verse from Psalms chapter 23 verse 3 holds powerful or wonderful significance in our lives. When we take a moment to think about its meaning, we realize that it reflects God's deep love for us. So grabe, no? Yung lalim ng pag-ibig ng Diyos, yung pagsinta ng Diyos sa atin, mga kasombreros. So ito yung in-emphasize dito ni Haring David, na yung grabing love ng Diyos sa atin, na pag dry na tayo, pag low bat na tayo, parang nire-recharge na tayo, mga kasombreros, manalangin tayo, no? Magbasa ng kanyang salita, no? Spend time with your family. Ang Diyos natin, yung sasabi natin, ang Diyos natin, He teaches us how to live a balanced life. Hindi lang siya puro panalangin, hindi lang siya puro samba, hindi lang siya puro, alam mo yon. So yun kasi yung maling mindset ng tao, na kapag Christian ka, puro ka lang hallelujah, puro ka lang amen, puro ka lang praise God, puro ka lang glory to God, mga kasombreros, no? Hindi po ganoon. Siyempre, tuturayan tayo na paano, kasi yung two commandments, no, two greatest commandments, doon natin ibabase, no, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. So hindi na siya doon nagtatapos. Meron pang pangalawa na love your neighbor, or love your fellow people as love yourself. So kung yung una lang, kung doon lang siya nagtatapos na si Lord lang mamahalin natin, so hindi na tayo magkakaroon ng time sa ating family or sa ating kapwa-tao, di ba? So doon natin pagbabasehan, mga kasombreros. So kung kaya siya tinawag na two greatest commandments, kasi doon nagre-revolve, doon iikot dapat ang buhay natin, mga kasombreros. Pero hindi na ibig sabihin no na yung number 1 na commandment hindi natin gagawin, yung number 2 lang. So hindi po pwede. They're inseparable, mga kasombreros. So kung may time tayo sa family natin, dapat mas lalo tayo magkakaroon ng time at devotion sa ating Diyos, because yun yung greatest commandments, mga kasombreros. Top 1, top 2 na commandments, no? So wag po nating i-set aside or neglect yung isa, tapos yung isa lang yung susundin natin. So inseparable po sila. This love includes not only our physical well-being, but also our emotional and spiritual restoration. So kagaya na mention natin, mga kasombreros, no? So this verse signals a deliberate process of healing and renewal. So yung pagbabalik muli ng kalakasan, mga kasombreros. So kung kaya it's really important na meron talaga tayong proper and enough knowledge. So sa ating, especially sa salita ng Diyos, life can be challenging and sometimes we feel worn out, no? Na worn out tayo, mga kasombreros. However, God promises to refresh us and bring new hope into our lives. So pangako ito, mga kasombreros. So ang Diyos po natin pag nangako ay hindi napapako. Ang tao pag nangako napapako, pero ang Diyos po natin ay hindi. In essence, when we say He leads me in the paths of righteousness or right living, ito, mga kasombreros, no, with Himself or kay Lord, which brings honor to His name. Ang sasabi po dito ay nirecognize ng Diyos, mga kasombreros, na nirecognize natin ng Diyos as our guide. So siya yung ultimate natin na guide, protector, mga kasombreros, at saka counsel. He directs our steps. He shows us the way we should go. So mapabigyan tayo ng wisdom. So wisdom talaga, mga walang katapusang wisdom. So kasi ang tao pag walang wisdom, yun na, no, talagang nagkakatapa yung plano na hindi pinag-isipan na mabuti, bara-bara, no, very quick, very instant. So instant din siyang na-fail, mga kasombreros. So especially kapag malaking pera yung gagastusin, you have to plan
well mga kasi pa repeat ni-analyze at evaluate mga kasembrer sa mga bagay-bagay bago natin na gawin. So our lives can be a testament to His love or God's love mga kasembers and faithfulness. By following His lead, we embark on a journey that is both pleasing to Him and beneficial to us. God not only cares about our actions but also about our hearts and intentions. So yun siya no. Hindi lamang siya caring sa ating actions but also sa intention ng ating puso. Ganun kasi no. May mga taong especially no yung ating government talagang nagbibigay sila ng ayuda pero according sa batas wala naman talaga yung ayuda. Ang tawag dito yung ayuda na yan. Nagpapasalamat tayo syempre may ayuda pero hindi siya long time solution or lifetime solution or hindi siya pangmatagalang solusyon. Para lang siyang band-aid mga kasembres isang sugat. No, para lang siyang patsa-patsa, no? Nagpapasalamat tayo, yes, pero hindi yun yung especially sa edukasyon, no? Na kung saan dapat ilibre na lang yung edukasyon kasi kaya naman palang ponduhan ng gobyerno. So parang ganun ba, no? Kasi long time solution yun sila mga kasembreros. Trabaho, no? Para sa mga and then yung pagpuksa talaga sa mga corrupt na mga officials. So yun talaga kasi no? Talagang sakit na sa lipunan mga kasembreros. So yun po talagang ang Diyos natin ay intention tama yung ginagawa nila pero yung intention pa nila ay para makapagnakaw kasi yung ayuda pag nagbigay pala niyan parang hindi siya nakatali talaga na word for word amount per amount mga kasi parang ganoon siya. So yung ayuda mas marami silang nananakaw pala diyan mga kasembreros no at hindi mapaparang siya basta marami silang nanakaw sa ayuda mga kasembreros kumpara sa mga batas na dapat ay gawin at ipatupad ng gobyerno. Nevertheless, yung verse natin dito ay talagang beautiful reminder ng pangako ng Diyos mga kasembreros, especially sa ating kalakasan sa lahat ng aspects ng ating buhay. Spiritual, mental, physical, financial, emotional, relational, and so on mga kasembreros. Alright? Sinabi sa ating Word of God pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, refreshing at a renewal ng ating kalakasan nagmumula sa ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.